So, ano-ano nga ba yung dapat na ihandang requirements para makapag-apply ng tourist visa papunta dito sa Australia with sponsorship? Or yung may kamag-anak, kapamilya, kapatid, boyfriend, girlfriend na nandito sa Australia at gusto kayong kunin. So, ito po ang mga requirements na hiningi sa akin ni immigration. Rather, IMI. Basta. Kung saan kayo mag-apply. So, disclaimer lang, I am not a migration agent nor an expert. Ito ay base lang sa aking experience kasi ako lang yung nag-apply ng sarili kong visa at ng visa ng ate ko. So, ito yung hiningi, first travel document. Dito nyo i-upload yung mga passport at lahat ng pages ng passport ninyo na may mga stamp. For example, nakapunta kayo sa ibang bansa like Abu Dhabi, Dubai. Yan, yung mga na-stamp na pages, isalin nyo rin dyan sa travel document. At syempre yung first page ng passport ninyo kung saan nandun yung mukha ninyo. So second is national identity document other than passport. Ito yung mga birth certificate, SSSID, UMED, dito na ninyo i-upload sa National Identity Document. Ano pa nga ba? NBI, clearance. Diyan, basta kung anong ID mayroon kayo, diyan nyo i-upload. At third is the family register and composition form if applicable. So, pwede nyo i-research ano yung composition form. Sa akin kasi yung nilagay ko dito is, sa akin lang ha, hindi ako sure sa iba. Nilagay ko dito yung mga birth ng anak ko or sa visa naman ng ate ko, sa application form naman ng ate ko, nilagay ko yung mga birth ng anak niya. Nag-grant naman. Tapos, susunod is evidence of planned tourism activities in Australia. Pwede nyong gawan-gawan lang to ng itinerary. Oo. Yung, for example, pupunta kayo ng Australia January 1, arrival, ganyan. Tapos in the next day, punta kayo ng Harbor Bridge, Opera House, in the other day. Ganong mga activities, pwede nyong gawin sa Microsoft Word or kahit saang mga apps na pwede nyong gawin. Tapos, ganun lang. Parang itinerary talaga siya. Yun lang, yung ginawa ko. Tapos next is evidence of financial status and funding for visit. Ito yung importante talaga kasi dapat kaya mong tustusan yung pangangailangan mo papunta dito sa Australia, like plane ticket, health insurance, accommodation ng pagstay mo dito sa Australia. Pero since may sponsor ka naman, pwedeng bank statement ni sponsor. Kasi yung ginawa ko, bank statement na yung sponsor ng ate ko yung ginawa ko kasi wala siyang bank account. So, kung meron naman din kayong mga titulo ng lupa, pwede nyo dyang ilagay or yung mga BIR na may negosyo kayo, negosyante kayo, ownership ng mga lupa yun. Pero mas mainam talaga kung may bank account ka, sarili mong bank account, tapos may laman yun. Sa akin noon, back 2020, 20,000 lang yung nilagay ko sa bangko ko. Na okay naman. Pero the second time, wala talaga akong in-upload ng aking bank statement. Kay sponsor lang na bank statement. Kasi sinabi naman dun sa invitation is, siyang mag-shoulder on lahat ng gasto from airfare, accommodation, foods, and etc. And dito na nga na next is the invitation from family, friends, organization. So, mas mainam talaga yung may invitation letter kayo from your sponsor. So, state nyo sa invitation, galing kay sponsor na gusto niyang ma-invite kayo papunta dito sa Australia to visit her or to visit him. At mapasyalan nyo ang Australia at makilala yung pamilya ni sponsor, mga ganyang kwento. So, dyan nyo i-upload. At saka tip lang pala guys, uploading all the documents, kailangan nakascanned siya. Scanned copy. Tapos, if pictures, kailangan yung i-rename to
.jpeg. Tapos, kailangan walang comma sa taas or yung mga apostrophe, walang ganun. Tapos, wala ring space. Walang space. Dapat nyo i-rename yung mga documents bago nyo upload at scanned photos. Tapos, kung document naman kagaya ng mga birth certificate, kailangan nyong i-convert into PDF. Tapos, yun nga, kailangan yung i-rename kung may mga apostrophe sa taas. Hindi yung tinatanggap. At saka, yun lang. Tandaan nyo lang na picture is JPEG and documents is PDF. So guys, sana nakatulong itong video na to. At kung may mga katanungan kayo, just comment down below. And thank you for watching.